Yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday. Saturday mga lods, grabe news natin ngayon mga lodi, matindi to. Mga idol, no? So, pero bago ang lahat, syempre alam nyo na, palike mo na ng ating video. Syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news, sa trending news, crypto news, global news, at kung ano-ano pa, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay. Matindi to mga idol. So bago lahat, punta muna tayo sa ating chart. So eto na nga mga lods, no. Nung nakaraan, naglagay tayo ng bearish flag, no. Ito, niisip natin na bearish flag siya. So anong nangyari? Bumagsak nga, no. Kita niyo naman, usually kasi ako ang ano ko sa bearish flag, yung dulo nun, yun yung lalampasan tulad niyan. Ayan, oh. 'Di ba? Dito nagsimula. Ito yung ilalim ng bearish flag. So pag bumaba siya, malalampasan niya 'yan. So yun, nangyayari na nga. And then, nag-consolidate. So, ngayon, ito naman, tingin ko is bullfrog. 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 Bullflag. Ayan, kaya naman, oh. Ribbit. Oh. So, bullflag. So, ito na nga, no? Kagabi, ay kanina, tinitignan ko to. So, nag-ano na siya. Kagabi. And then, ngayon, nakawala na siya. So, ang in-expect natin, dito naman siya lalampas, no? Kasi ito, sa bear flag, nalampasan niya. No, ayan. So sa bull flag, ito naman gusto kong malampasan niya, no? Pwede siyang lumampas sa 1.46 o pwede siyang mag 1.5 na, kaya lang layo pala dito. Mga 1.5 o, tapos dito na ulit tayo titingin kung ano yung mangyayari. Okay? Ang lupit, di ba? Sa mga nagsasabi sa akin na mag-live ako mag-trade para makita o yung makasabay sila sa ating position, hindi ko po yun ginagagawa ngayon kasi wala pa akong masyadong tiwala sa aking sarili sa pagtitrading. Nanguhula lang tayo dito mga idol. Pero kung gusto nyong makapanood, no, ng malupit na trader na nagla-live, i-follow nyo at mag-subscribe kayo kay Boss Robo, no? Si Boss Robo Coin ng Stock Tambay. Ayan. Ayan, si Boss Robo. Oh, ta shoutout nyo na lang ako pag nagla-live siya. Ayan. O, 2 days ago, nung FOMC, nag-live si Boss Robo. At hindi lang kayo matututo dyan yung position. Kahit magtanong kayo dyan, maraming napaka-genius niya ni Boss Robo sa trading. So, dyan kayo sa kanya. Manood. Okay, so ayan. Pero ako kasi mga idol, medyo wala pa akong kumpiyansa sa ganyan. Pasensya na kayo. So, ang pinaka-main kasi ng aking content is news. No, kumbaga sinasabay ko lang yung trading o tas yung kung ano lang yung ginagawa ko, yun lang yung pinapakita ko. No, kahit natatalo ko, pinapakita ko minsan na ganito, sablay yung position natin, talo tayo ng ganito, ng ganyan. So, pero ito nakakasabay tayo. Ngayon, ito nga yung position natin. No? Kasi ito kasi ano na 'to eh. Naka-position na 'to noon pa. Pero pag nagte-trade kasi ako ngayon, hindi ako nagte-trade sa XRP, nagte-trade ako sa Bitcoin. Minsan kahapon, nakapag-trade ako sa Tesla, nakita ko kasi sobrang baba. Ito ba 'yon? Ayan oh. Grabe, ayan oh, mga idol oh. So, kung titingnan niyo sa kasi dito 'yan eh, naka-position ako dito no, kakahapon, no? Ayan. Kaya lang, saglit lang yung trade ko kasi nga, hindi ko pa kabisado yung chart ng Tesla. So, sobrang ingat ko, talagang nag-aano ako, lalak profit agad ako. No? So, dito ako nakapag-position. No? Talo pa nga ako nung una eh. Kasi panalo na dyan, tapos tinamaan yung stop loss ko, talo ako, kumbaga 0-1, and then nakaposition ako dito, nabawi ko siya, and then tumigil na ako. Kinabahan ako eh. Pero kung bibigyan ako ng chance, kaya lang kasi kanina hindi ako nagising. So, alas 3 kasi ito na madaling araw. So, hindi ko talaga ito mapuposisyonan. So, pagkagising ko, sabi ko, uy, bumaba pa rin siya. That pa nag-short ako. Kaya lang kasi, hindi ko maisip mag-short pag ganyan eh. Sobrang drop eh. Oh. Tapos,
Magsi-short ka, parang iniisip ko bounce. Kaya ginuhitan ko ng blue dito yan kasi once na bumaba pa siya dito sa $344, tatry ko mag-position ng long. Okay, ayan. Tinry ko lang, no? Bago lang yan eh. Kumbaga, naisip ko na try ko kaya. Nakita ko eh. Talo. Bali 1-1 lang ang score ko dyan. Pero yung profit, medyo lamang sa panalo. Talo ako ng 15, panalo ako ng mga 35 eh. Ito na. So, dito ang mga idol sa chart natin, no? Ayan, iniisip ko nga tataas siya dito. Ayan, tatama siya dyan. Lalampasan niya yan, okay? Ayun lang sa akin, ha? Sana nga mangyari yun. Pula lysis lang yan. So, mag-news na tayo ngayon, mga loads. Follow up lang tayo dito sa Roblox, mga idol, no? So, marami pa rin ngayon, no? Calls to ban Roblox gain traction as advocacy and lobby group Digital Pinoy's backs the government crackdown on the game. So, maraming parang sumasang-ayon na maban yung Roblox, mga lodi. Nako, natay tayo dyan. Ayan yung follow up natin sa Roblox kasi may mga nagtatanong sa akin kung anong dyan, kung mababan na ba yung Roblox eh. So ayun hindi pa naman siya ban pero maraming gusto o pinalo upan, no? So kumbaga sumang-ayon sila sa government pagdating diyan. Okay? So YGG, so 18 hours ago, tingnan natin 'to. Countries across Asia are rushing to conserve energy as the Iran-Israel conflict disrupts oil and gas flows, pushing prices higher. Key economies like Japan, South Korea, and India are tapping reserves, while nations including the Philippines roll out subsidies and energy-saving measures. No, ayan ha. Subsidiya ang ginagawa ng Pilipinas at energy-saving measures daw. With supply routes like the Strait of Hormuz under pressure, expert warns of wider economic impact and rising inflation across the region. Pero hindi, 'di ba? Sabi nga ang presidente natin, okay lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Okay lang tayo. Sabi ganun, ha? Pero grabe yan, mga lods. Nakakatakot yan kasi ngayon sinasabi okay lang tayo, no? Pero pag tinignan mo yung paligid, lahat ng bansa natin natataranta na, nagre-reserve na ng mga energies nila, kumbaga bumibili na lahat ng magagawa nila. Lahat ng mga kaya nila ay ginagawa nila para makapag-reserve ng mga oil o energy. Pero tayo okay lang daw. So nakakatakot yan kasi pag biglang sampalin tayo ng katotohanan, boom, punit. Anong gagawin ng Pilipinas, mga lods? Babawasan ba nila yung mga nasa maleta nila para tulungan tayo? So ayan ha. So punta na tayo dito. Grabe, speaking of oil, mga lodi Pentagon, nako. Nangailangan na ng thousands of additional Marines to the Middle East, mga lodi, no? Nag-deploy na yung Pentagon ng thousands of Marines sa Middle East dahil bakbakan na. The Pentagon is sending thousands of additional Marines to the Middle East as the Iran conflict continues to escalate. The deployment follows reports of the USA considering occupation of Kharg Island and camps as war cost approach 30 billion in just 3 weeks. Mga idol, laki, no? 30 billion. Pero nagre-request pa sila ng 200 billion, mga lodi, para ponduhan yung war. No? Sila Trump, nagre-request sila sa Congress ng 200 billion para ponduhan yung war dahil mahal daw ang gera. Pero may 6 na gusto nang tumulong sa US, mga idol, at ngayon talagang mukhang mas magiging agresibo yung pag-atake against Iran. Okay? Against Iran. So gusto nila matapos yan kasi ang pinangako ni Trump 4 to 6 weeks. Ilan na ba? Ilan na ba ngayon? Pero ito, mga lods, sa kabilang dako ng mundo, mga lodi, sa Cuba, napakagulo na din, mga idol. Mga lods, grabe, parang Iran na rin yung nangyayari dito sa Cuba, mga lodi. Ayan, no? Cuba losing control. Cuba enters its 8th straight night. Walang kuryente as protest is spread across the island. No fuel shipment for 3 months. Anti-communist protest erupt in Ciego de Avila. Mga idol, no? So grabe. Sabi nga dito, mga lodi, 7 hours ago,
tinanong si Marco Rubio was just asked how soon the US could take communist Cuba. Sabi ni Rubio, Cuba is a disaster because of their communist government. It doesn't work. That's being going on 67 years. Kasi under na nga communist yung Cuba 67 years eh. Mga lods eh, no? It's the worst it's ever been. Marco has been waiting. So, sa tingin ko hindi ko alam kung kasi sabi nga ni Trump eh, i-deploy niya si Marco Rubio, mga idol, no, sa Cuba, at si Trump is sa Iran, no? Hindi natin alam kung kakayanin ni Marco Rubio 'yon, no, talagang makukuha niya yung Cuba nang siya, 'di ba? So, pero napakagulo na sa Cuba ngayon, mga idol, gravities. At ayun yung mga panahon na parang ayaw mong pumunta doon. Kung taga Cuba ka, parang ito yung pinaka-worst na panahon sa bansa. Mga lodi, grabe, no? Gulo na ng mundo, mga idol. Pero, syempre, dahil dyan, bumaba ang gold. Ayan. Gold heads for biggest weekly loss since 1983 with drop exceeding 11%. Imagine na, mga idol, 1983, ito yung pinaka mataas na binagsak, 11%, no? Kasi ang gold is volatile siya, pero hindi siya ganoon ka volatile na bumabagsak siya ng ganito kalaki, na 11%, 10%. Usually ang mga drop lang ng gold is mga 1, 2, 3%, tapos babalik siya ng 2, ganyan, 4, 5. Yung ganito napakalaki na niyan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, mga lodi, ngayong panahon na to, dumagsak ng ganito. Price record a sharp decline of 11.2% in 1 week. In 1 week pa yan, ha. Samantalang yung crypto, yung Bitcoin, bumabagsak ng napakalaki, 30% in 5 minutes. In a rare move reflecting strong volatility and unprecedented selling pressure in global market. Siyempre, yung iba kailangan ng pondo. Siyempre, medyo nagkakaroon nga tayo ngayon ng FUD sa buong mundo globally, di ba? Yung pure uncertainty and doubt. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng gera sa Middle East. So, yung iba, syempre, nagbebenta na sila ng asset nila para may magamit sila. Yeah? May magamit silang suporta, kung ano man, sa bansa nila, sa buhay nila, ganun. Di ba? So, gold, bumagsak, mga idol. Syempre, sabi dito, ito matindi rin, mga lodi, no? Kasi yung mga retails tulad natin, bets big on gold. While Wall Street bets against. Kumbaga tayo, yung mga retail bumibili, pero yung mga nasa Wall Street nagbebenta. According to the Bank for International Settlement o yung BIS, gold purchases from retail investors have tripled over the past 6 months. Di ba? While Wall Street players have started to dump the asset at an increased pace. It's retail versus traditional finance once again, no, 'di ba? So medyo naglalaban-laban sa gold ngayon, mga idol. So hindi lang gold, syempre silver din, mga lods. Breaking, silver drops sharply by over 5% and quickly loses its momentum. Silver futures are witnessing a sharp decline to 68.67 per ounce. In a sudden wave of selling that is pressuring the market and raising questions about the continuation of the downward trend in the coming period. Ang hirap ako nga magti-trade sa silver o sa gold. Mahirap ngayon, hindi mo alam saan pupunta eh. Kasi pwedeng mag-bounce back yan eh. Mag-bounce back anytime, pero pwede rin siya magtuloy-tuloy mag-drop. 'Di ba? Mahirap, mga lods. Magano ka na lang. Mag-position ka ng tig $100 sa long, tig $100 sa short. Yung sino magwawagi, no? Kaya lang, pangit yun. Kasi baka ang mangyari, kunin pareha, no? Kunyari, may position ka sa sa short, ang liquidation mo dito. Ang sa long naman, liquidation mo dito. Ayan. So, ang ginawa ng market, kinuha kayo pareha. Oh, ingat. Okay, huwag niyong gawin yun. Bad yun. Bad yun, mga lodi, no? So, grabe. Ang hirap ngayon, mga lods. Oh, tingnan nyo, 1.1, no? Grabe.
The US market is in very dangerous position and S&P 500 wipes out $1.1 trillion from its value. Grabe yan mga lodi. Kaya pala yung Tesla nag-drop Di ba? So yung Tesla dito. Dito ba yung Tesla? Hindi ko makita. Kulay red. Wala. Hindi ko makita. So ayan, 1.1 trillion. Oh. Losses in the S&P 500 index week widened in a strong wave of selling that led to the evaporation of more than 1.1 trillion dollar from the market value. Ganun kalupit mga loads, no? Durog. Ang laki ng epekto ng ginagawa ni Daddy Trump sa Middle East no? Siguro bago magumpisa yan, nag-short na sila lahat, no? Umpisahan ko na yung Oh, nak, pamangkin, no? Insan, bayaw. Nag-short na kayo. Umpisahan ko na yung gera. Nangyari tayo niyan, mga lodi. Warning, ito importante ito mga lods. Alis na tayo muna sa kay Trump. Google uncovers dark word. iOS exploits stealing crypto wallet data at scale. Nako, patay tayo dyan. Update your iPhone now, sabi dito. Google Threat Intelligence has identified Dark Sword. Sword pala to, kala ko Dark Sword. Dark Sword, a full iOS exploit chains using 60-day vulnerabilities to completely compromise iPhones running iOS 18.4 through 18.7. No app install needed. Just visiting compromised website triggers full device control. Mapunta ka lang dun, sabi niya. Mako-compromise na yung iyong website, no? O yung unit mo. The malware specifically targets crypto wallet, no? Yung mga crypto exchange, mga loads, no? Coinbase, Binance, Kraken, KuCoin, OKX, Ledger, Trezor din, no? Ledger, Trezor, MetaMask, Exodus, Uniswap, Phantom, and Gnosis Safe steals private keys, password, and account data, then wipes its own traces. Nako, nakakatakot yan. Wala akong iPhone pero yun, sa lahat ng may iPhone dyan, mga idol. Tsaka yung aking Trezor, wala hindi naka-install yun sa aking phone. Hindi naka-install sa phone ko yun. Naka-install yun dito sa PC ko, pero hindi ko yun binubuksan. Lagi. Minsan ko lang yung binubuksan, mga lodi. No, sa akin lang pero syempre ingat kayo mga loads, no? Link to Russian-backed espionage group, yung UNC 6353 and Turkey Surveillance Vendor Parts Defense. Active since November 2025, victims in Ukraine, Saudi Arabia, Turkey, and Malaysia. Ledger CTO Charles Guillemet warned it's already deployed at scale. Naku, patay tayo dyan, dineploy na. So, i-update nyo na agad ang inyong mga iPhone kung naka-iPhone man kayo. All 6 vulnerabilities are patched in iOS 26.3.1. If you haven't updated, you're exposed. Nako, kailangan update nyo na pala, mga loads, no? Sa mga may iPhone dyan, iOS din pala. Ayun, no? May naka-update ba iOS na? iOS, di ba ito? Ano ba yun? Apple ba yun? Apple pala yan. Sorry hindi kasi ako techie. Android pala yung nasa isip ko. Sorry. iOS pala sa Apple. O, yan. Nakahinga ako ng maluwag dun. Kinabahan ako Kala ko Android. O, yan. Mga lods. Naku, mag-ingat kayo. Mga lodi Kasi syempre may BitGit ako sa phone pero sa mga naka-iPhone dyan o iOS, dapat mag-update na kayo. Delikado, mga lodi. Kaya ito, unang-una importante talaga na meron kayong cold wallet, no? Na ako kasi yung cold wallet ko talaga, mga lodi, hindi ko siya ino-open sa phone. Hindi ako marunong nun Dito lang sa PC. Tapos, hindi ko siya lagi ino-open, mga loads, no? Naka-ano lang yan, ganyan lang siya. Andito lang siya. Kumbaga, chine-check ko lang siya sa CoinGecko. Tsaka alam ko naman kasi yung bilang ng XRP ko, konti lang naman din yun.
Pero meron din akong konti dito sa Bitget. Pero, yun. Pero mas maganda talaga kung safe. Okay? Meron kayong cold wallet na hindi nyo masyadong ino-open. Ito tayo. Saan tayo dito? Nako, ito maganda to. Mga lods. No, gusto kong basahin ko muna to na English bago natin baka kung di natin maintindihan saka natin basahin ng Tagalog. Okay? Pero ang lupit nito mga lodi, no? US senators reach bipartisan deal with the White House on stablecoin yield dispute. Yung pinag-aawayang stablecoin yield ng crypto at banks, meron silang napag-usapan na, no? The Clarity Act just cleared its biggest hurdle. Senator Tom Tillis and Senator Angela Alsobrooks confirmed Friday they have an agreement in principle with the White House on stablecoin yield language that stalled crypto market structure legislation for months. No? Meron na silang agreement in principle. Senator Tillis and I, sabi ni Angela, Senator Tillis and I do have an agreement in principle. Alsobrooks said it will allow us to protect innovation but also give us the opportunity to prevent widespread deposit flight. Tillis added, sabi naman ni Senator Tillis, I'm working with the White House. I think we have an agreement now. I think we have an agreement. Now we have to bet it with industry because they are a party to an ultimate deal. Ayan, magkakaroon na ata sila ng deal mga lodi, no? The bill could now move to a Senate vote within weeks. If passed, it would end regulation by enforcement and bring clearer rules on token classification, intermediary standards, real-world asset tokenization, and small transaction tax clarity. The House passed the Clarity Act in July 2025. The Senate version has been stuck in banking committee over the stablecoin yield fight between banks and crypto firms. That fight may now be over. Nako. So ayun na nga. Nagkaroon na sila ng kasunduan mga lods, no? Nagkaroon ng bipartisan agreement mga idol, no? Si Senator Tom at Angela, no? Nalutas na ang pangunahing hadlang sa Clarity Act, mga idol, no? Na naipasa ng House July 2025. Pinapayagan ng ang active-based reward sa crypto. Pero may mga restrictions sa yield para hindi masyadong lumipat ang pera mula sa traditional na bangko patungo sa crypto. Ano ibig sabihin nun? Kasi nakalagay dito mga lodi, pinapayagan na ang active-based reward sa crypto, hindi yung mga idle. Dapat active. 'Di ba? Kasi ang reklamo kasi ng bangko, yung mga idle asset, katulad nyari, maglalagay ka ng stablecoin doon ng mga $100,000. Tas walang ginagawa, naka-stack up lang, tumutubo. Ayun yung ayaw ng bangko. So ang gusto ng bangko, yung mga active-based reward, kailangan may ginagawa, nagtitrade ka, nagsuswap ka o something kung ano man. Pero may mga restriction pa rin sa yield para hindi masyadong lumipat ang pera mula sa traditional patungo sa crypto. Kasi kung matutupad yung batas niya, kung ano yung nakasaad ngayon, maraming halos bilyon, trilyon yung mga nasa mga bangko na lilipat yan sa crypto kasi mas malaki yung kikitain nila. So ayun yung sinabi rito, may restriction sa yield para hindi masyadong lumipat ang pera mula sa traditional na bangko patungo sa crypto. Ano kaya yung restriction na yun? Ayun pa yung mga hindi malinaw. Kung matuloy, posibleng maipasa sa Senado sa loob ng ilang linggo. Magiging mas malinaw na ang mga rules sa US tungkol sa token classification, intermediaries, real-world tokenization, maliit na buwis sa transaksyon o yung gas fee. Ano yung mga reaction ng community dito? May mga masaya dahil sa tapos na raw ang regulasyon by enforcement at magiging mas malinaw na ang palakasan. Pero marami ring nagdududa, sinasabing banks daw ang may impluwensya para limitahan ang yields at hilingin na ipakita muna ang buong bill bago bumoto. So ayun, kasi hindi natin alam Yung restriction ay yun yung gusto nating malaman kung ano yun, di ba? Pero sa ngayon, goods dahil nagkakaroon na sila ng kasunduan. Okay? Kaya nga dito sa may yung ads of President Trump signing the cryptocurrency market structure legislation this year have skyrocketed to 63%.
mga lods, no? O tumaas yung chance na mapipirmahan yung Clarity Act ngayong taon. Brushing up against all-time high, okay? So, goods na goods yan, ha? Ito na nga yun, yung talk, no? There's a talk that a deal has been reached between the senators and the White House in order to move the Clarity Act forward. Sabi ngayon ni Remy, si Remy. Sabi niya, late quarter 1 o early quarter 2. Sabi naman ni Brad Garlinghouse, April. So, dun tayo bumabase, di ba, sa April. I think we are there, ladies and gentlemen. Dust of those space suits, we are here, sabi. To the XRP moon we go, sabi niya. So, ayun. Talagang sila is naniniwala. Maski naman ako, na once na pumasa ang Clarity Act, malaki yung magiging pakinabang ng XRP. Eto, grabe to, mga Lodi. Sabi dito ni Lily Liu, sabi niya na, gaming on blockchain is not coming back. Oh my goodness. Bad news yan President of Solana Foundation, si Lily Liu, says gaming on chain is not coming back. I disagree, sabi ni Kagi. Siyempre si Kagi yan mga Lodi. Especially given the fact that Solana has seen some of the best on-chain innovation with Star Atlas economy. Ito, sa akin mga idol siguro kasi ang pinost kasi dito ni Lily Liu is yung kay Mark Zuckerberg. Yung metaverse. Pero sinabi niya rin yung mga blockchain game ay hindi, siguro maraming yung mga may hinang nilang na blockchain game, no? Ayun yung mga hindi nababalik. Pero yung mga malalakas, Axie Infinity mga idol, nabuhay yan sa bear market, no? Na ilang bear market na hindi naanan ng Axie Infinity pero nandyan pa rin. Hindi ko naman sinasabing babalik sila sa rurok tulad na tataas yung SLP ng ganito kataas. Mukhang malabo na yun, mga loads. No? Kung may tataas man ako sa mga hawak ng Axie, siguro RON or Axie Infinity o yung AXS. No? Ayun yung sa tingin ko. Mas parang sa akin mas especially yung AXS kasi limited lang yung AXS Nasa 21 million lang ata yung AXS Mga lods, parang kasing dami ng Bitcoin. Yung SLP kasi unlimited yun. So, hindi ko na inaasahan na tataas o babalik yung SLP sa ganung halaga. Pero yung AXS sa tingin ko babalik. O magkakaroon pa ng chance na umangat ulit. Malapit doon. Hindi ko sinasabing sobrang lilipad I don't know mga lods. Dahil sabi ko nga yung Axie Infinity nabuhay yan sa sa bear market. So mahirap tibagin yan para sa akin. Okay? Syempre yung iba pa, Star Atlas, yung Illuvium, Gala Games, hindi ko alam Itong gaano lang tayo, wishful thinking. Disagree din ako. Pares kami ni Kagi. Nako, eto mga lods si Elon Musk, magkakaroon siya ng smartphone. Are we going to see a smartphone from Elon Musk? Elon Musk has dropped a pointed one-liner with no further context, leaving followers speculating on the target. The post comes amid a packed news cycle featuring Amazon smartphone announcement. So many ponies, so few who are the real deal. So nag-post kasi siya ng ganun. So many phone daw pero konti lang yung real deal, di ba? So baka nga maglagaw siya nun, no? Pero speaking of Elon Musk mga Lodi, sabi dito ni Stella Ripple, wait, sabi niya gano'n, am I the only one seeing Elon Musk plus Nikita Bier, Tesla, plus Tesla giving XRP hints lately? XRP Army flip the switch, no? Ayan yung, syempre alam nyo na yan, lagi sinasabi ng mga maski sila Brad Garlinghouse, sinasabi yan. Pero si Elon Musk sinabi niya, just press the switch. Ayan yan, no? Post ni Elon Musk yan, no? Press the switch. Okay? XRP, the bear, si Nikita Bier ng Tesla. Bear with us and you will be rewarded. So, ito yun. Saan yan? Ayan, no? Sinabi. Saan na tayo? Ayan, si Brad Garlinghouse naman, slowly and then suddenly. Tapos sabi naman ng Tesla, slowly then all at once. Yun. Ayan, Tesla mismo nag-post. So, mapapansin nyo na yung mga, halos kala mo isa lang yung nagpo-post. Brad Garlinghouse, ayun na nga, no? X now runs payments through Cross River Bank, which is Ripple integrated since 2014.
Ito yung X-Payment, mga Lodi, no, na partner ng Ripple na yung Cross River Bank simula ng 2014 at ito yung gagamitin sa X-Payment. Twitter rebranded to X, exactly looking like XRP logo, just like Brad said. There are multiple switch to be flipped. The X switch could be flipping soon. Okay na, nako. Nako, mukhang tatamaan ko Kumbaga, yung magkakarugtong yung mga pinili kong coins No? So, ayan Tapos, asan na tayo? Ito na. Last news natin. Ito mga idol, ito lang yung parang sinasabi na benefit. No? Hindi naman natin sinasabing, kasi halos lahat na tinatamaan bumababa. Pero sabi, nobody is telling you how bullish the Iran war just made XRP. The number will shock you. When SWIFT gets weaponized, the entire world starts looking for alternatives. No? It has happened before. Russia-Ukraine 2022, Ukraine ranked number 3 globally in crypto adoption, Russia number 9. Iran sanction 2018, Iran turned to Bitcoin mining, bypass the system. So lumilipat sila lahat mga load sa crypto once na may mga nangyayaring ganito. Every single time the US uses SWIFT as a weapon, crypto gets permanent new wave of adoption. Kasi yung SWIFT, dyan, ginagamit to Wini-weaponize to ng USA kasi lahat ng bansa, no, nasa SWIFT, pinakonekta sa SWIFT. So ang nangyayari kapag sinasanction sila ng US, lumilipat sila sa crypto. 'Di ba? Ayan, no? Every single time US uses SWIFT as a weapon, crypto gets a permanent new wave of adoption. This time is different because the infrastructure is already built. No, kumbaga, nakahanda na yung papalit sa SWIFT if ever. Ripple already embedded in the Middle East. UAE, Sandbank plus Mamo Fintech live on Ripple payment. Saudi Arabia, Riyadh Bank, blockchain pilot signed January 2026. Qatar, RippleNet customers active. Pakistan, Paysal Bank live on RippleNet cross-border rails. India, Kotak Mahindra, Indusland Bank live na rin. Germany, Dutch Bank plus 2 European institution, 3.4 trillion combined asset adopted Ripple February 2026. Global, 300 plus financial institutions, 45 countries plus 75 license plus na license globally. The infrastructure was waiting for the crisis. The crisis is just arrived. Di ba? So, ang parang sinasabi rito, kung may makikinabang man pag nagkagulo yung mundo o lumala pa to, at kailangan ng tumakbo yung pera o kailangan mag-cycle yung pera nang hindi sila kinakabahan, natatakot o nakokontrol, ang gagamitin nila is Ripple Ledger o XRP. Why XRP especially? SWIFT takes 2 days to settle. XRP takes 4 seconds. SWIFT charge $10 to $50 per transaction. XRP charge 0.0002. SWIFT can be shut off by US government pressure. XRP has no off switch. SWIFT requires correspondent banks in each country. XRP bridges directly. XRP is now ISO 222 compliant, the new global banking standard. Ripple is in CBDC talks with 20 plus countries. 90% of central banks are exploring digital currencies right now. Legal clarity, the final unlock. No? Yung clarity natin, once yan na ma-unlock na, taragis yan. Sabi sa inyo, mga idol, babaha ng alak sa birthday mo. Ayan On August 7, 2025, the SEC and Ripple drop all appeals case closed. Wala nang kaso yung Ripple. On March 17, 2 days ago, the SEC and CFTC officially classified XRP as a digital commodity. Nabalita natin yan. Same category as a Bitcoin and Ethereum. Permanent, codified, cannot be reserved. Reverse pala, sorry. Cannot be reversed. Every institution that was waiting on legal clarity just got their green light. During an active war that is destroying SWIFT-based payment rails in the Middle East, the logic chain, Iran war starts, Hormuz close, nangyari na, Middle East payment disruption, SWIFT rebuild as a weapon again, country 6 alternatives. No, ayan na mga lodi, no. Ripple, Middle East deals active, XRP demand spikes, XRP ETF inflows, institutional buying, supply shock. 9:1 buy to sell ratio in Coinbase right now.
XRP at 1.46, this is the entry point. Nako. Historically comparison, Russia sanction 2022 crypto adoption explodes across both Russia and Ukraine. Iran used Bitcoin mining to survive sanction for years. Every war, every sanction wave, every sweep weaponization, crypto adoption goes up permanently. It never reverses. This is the biggest sweep disruption since 2022, and XRP is the only crypto that's literally built for this specific use case. This is not a dip. This is the setup of a lifetime. Bookmark this. You're watching XRP becoming the bone of global payment, mga Lodi. Prepare accordingly. Anong masabi nyo dyan, mga Lods, no? Pagod ako dun, Nakakabasa. Okay? So, grabe. Sabi ko sa inyo once na sinabi kong grabe yung news natin, grabe talaga. Diba? So, ayan Grabe, bago man ang halian mga Lodi, mag-alas 12 na ngayon. Syempre, nakapag-news tayo mga Lods. Mamaya kita-kits ulit tayo. Sana sobrang na-enjoy nyo yung ating news ngayong araw na to ng Sabado mga idol. At syempre, long weekend. Baka nasa swimming pa kayo ngayon. No? So, ayun Pero watch nyo pa rin mga Lods. So, ayan kita-kits tayo mga Lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Nga pala mga Lods sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung link natin sa baba ng description. At sa link natin, mga Lods, alam nyo na, no? Meron dong secret shop, okay? Merong secret shop na makakabili kayo ng secret weapon. No? Kapag nagpunta kayo sa link, sa link natin, makikita nyo tong House of Leather, click nyo yan mga Lodi. Pwede kayo mag-message dyan at bumili kayo ng malupit na sinturon. No? Matindi yan mga Lodi. Sabi ko nga sa inyo, isang beses lang kayo bibili niyan. Kasi tumatagal yan ng ilang dekada. No? Ilang henerasyon na yung makagamit ng belt na yan mga Lodi. No? Ang belt na yan gawa sa balat ng T-Rex. Okay? Matindi yan. May ano yan, may AOE damage yan pag pinalo mo sa sa makulit. Tumatalab din yan sa mga multo, mga ganyan. Yung iba kasing weapon, di tumatalab sa mga multo. Pero ito, pag pinalo mo, iyak hindi na babalik yung multo. Mga Lods, no? Ayan grabe. Sobrang tindi. Message lang kayo dyan. Sabihin nyo yung pangalan ko. Sabi nyo, napanood nyo kay Jeblo, yan, para magkaroon kayo ng discount. Okay? Hindi ko alam kung magkano discount So, ayan. Kita-kits mga Lodi, maraming salamat sa inyo mga idol. Huwag nyo kalimutan i-like ang video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw sa inyo mga patid at What's up? Subscribe to Clever's Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you see the House of Leather or something, you buy it right now. Actually buy it.